babae ay para sa tahanan lamang. Ang mga lalaki ay hindi dapat magpakita ng kahinaan. Ito ang mga katagang buhay pa rin sa ating lipunan. Ito ang gender inequality at kawalan ng pagpapahalaga sa kakayahan ng iba. Ang tanong ay, bakit nga ba ito mahalaga sa lipunan at sa bawat mamamayan? Mga kagalang-galang na hurado at sa lahat ng narito ngayon, magandang araw po sa ating lahat. Una, ang pagkakapantay-pantay o gender equality at respeto ay nagbibigay ng patas na oportunidad sa lahat. Babae, lalaki, o sa kahit na ano paman ang tingin mo sa iyong sarili. Ito ay daan tungo sa pagbasag sa stereotypes ng lipunan. Ikalawa, kapag may pagkakapantay-pantay at respeto, mararamdaman ng lahat na sila ay katanggap-tanggap, kabilang, kabahagi, at hindi na pag-iiwanan. Dahil dito, tataas ang kumpiyansa nila sa sarili at malaya nilang malalakbay ang layunin nila sa buhay. Ikatlo, ang pagkakapantay-pantay at respeto ay nagbibigay pagpapahalaga sa lahat. Wala ng tao ang mapagkakaitan ng ambisyon, wala na rin ang magtatago sa kanilang mga emosyon. Ang gender equality, pagkakapantay-pantay o respeto ay kabilang sa layunin ng comprehensive sexuality education. Hindi lamang ito patungkol sa sex o sexualidad. Tinatalakay rin nito ang respeto, dignidad, gender roles at gender equality. Aking mga tagapakinig, ako ay nagpapaalala gamit ang aking mumunting tinig. Ang gender equality at respeto ay hindi luho. Ito ay isang pangangailangan na kailangang tugunan tungo sa makatarungang bayan. Ang kakayahan ay hindi kailanman magbabatay o nakabatay sa kasarian. At ayon din sa datos na itinalaga ng World Economic Forum or Global Gender Gap Report, ang Pilipinas ay nangunguna sa Asia bilang sa mga usapin na pagsasara ng gender gap. Sana, hindi lamang ito manatili sa mga report, kundi sa realidad ng pang-araw-araw nating buhay. Kaya, simulan natin ito sa ating sarili. Muli, magandang araw po at maraming salamat sa pagbibigay ng pagkakataon sa akin na maibahagi ang aking opinyon sa importanteng talakayin ito. Maraming salamat po sa inyong lahat. Magsalita sa harapan, right? Kaya hindi lang nagsalita ang ginawa niyo, talagang with all the very dramatic at yung pagsusulat niyo pa lang is hindi yun simple. So, let's recognize of course our two board of judges. Ayan. So, to our dear board of judges, maraming salamat po sa pagpapunta mo sa inyong time. With your help, alam namin na napili natin yung the best to represent our district. So, let me award the certificate of recognition to our board of judges. So, certificate of recognition is awarded to Ma'am Jobel Aguilar. Thank you so much for sharing your presence with us. And of course, another judge, we have Ma'am Maria Mercy Banginan. Ma'am Maria Mercy, Ma'am Mercy, kinanong ko. Afterwards, syempre, very sikat sa ISB. Kaya nahawak ko na ang ating result. Okay, so, ulitin ko po doon sa guideline is the decision of our board of judges is final and irrevocable. Okay. So, unahin natin ang ating fourth place. Okay, our fourth place with an average of 87%. Our fourth place is contestant number 4. Wow! Okay.
Our third place for this year's district extemporaneous speech competition is contestant number, with an average of 88.5. It's contestant number 3. Congratulations. Smile naman kayo. May I request our two contestants dito tayo sa gitna? Parang pageant lang. Parang pageant lang. Yes, okay. Magkawakan kayo ng kamay. Other side. Okay. So, so our second place, ang next na tatawagin ko is our second place. So, definitely, ang hindi matatawag is our champion for this year's district extemporaneous speech competition. Our second place, garnering an average of 94.75, mataas. 94.75, our second place is contestant number 2. Okay, and of course, so this year's first place for champion extemporaneous speaking contest is candidate number 1. 97.5. Ang cherry ka na dito. Okay, magandang araw po sa inyo. Una, tungkulin ng pamilya at paaralan na hubugin ang value ng respeto. Bakit? Dahil kalaki ng respeto ang pag-unawa. Dahil dito, mas may babahagi ng iba ang kanilang perspektibo at mas magagampanan nila ang tungkulin nila sa lipunan ng walang pangpuhusga mula sa iba. Ikalawa, ang ating mundo ay humihinap na sa social media. Kaya tungkulin nilang ipanagdalak ang kaalaman patungkol sa boundaries at panganib nitong dala. Sa tulong nito, maiiwasan ang online sexual exploitation, sextortion, at non-consensual image sharing, scams, blackmail, at iba pa. Dahil kalakip nito ay responsibilidad. Ikatlo, ang pagtulog sa responsableng mamamayan ay tutugon sa lipunan. Pagpasok nito, ang pagkakapantay-pantay na magbibigay ng oportunidad sa lahat na makamit ang ambisyon nila sa buhay. Ang values ay isa sa mga talakayin ng comprehensive sexuality education. Hindi lamang ito patungkol sa sex o sexualidad. Tinatalakay din ito ang consent, boundaries, paggawa ng mga tarungang desisyon at higit sa lahat, respeto. Ang paghubog ng responsableng mamamayan ay tutugon sa 70 Sustainable Development Goals. Kabilang dito ang SDG number 5, Gender Equality,
qualities at higit sa lahat, SDG number 16, Peace, Justice, and Strong Institution. Ang pagiging responsableng mamamayan ay tungo sa pangkaunlaran, pangkarapatan at pangkatarungan ng lipunan. Muli, maraming salamat po sa pagbibigay ng pagkakataon sa akin na maibahagi ang aking Actually, our second runner-up is our RSPC qualifier for radio broadcasting. Palakpakan naman natin, well-deserved victory. Our first runner-up with an average of 95%. Nag-isa talaga ng galing. Our first runner-up, everyone still speaking, is from Santa Maria High School, Athena Asuncion. Congratulations, Athena Asuncion ng Santa Maria High School, Santa Maria District. Wow! And the champion, mga kaibigan, ang pambata natin sa Division Festival of Talents with an average of 97.27. You are this year's LP Flot Extemporary Speaking Champion from Delphine Alvaro High School, Cabagan District. Wow! Kaya naman pala, Sir Arts the Coach. That's gonna get his mom Marilu Ramadan. Wow! Champion Extempo. Cabagan District, Delphine Alvaro High School. Wow, a great model student of Delphine Alvaro High School will be our representative for the Division Festival of Talent. Congratulations! Kaya let's come to extra art and the rest of the pictures of Delphine Alvaro High School.